Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 27. Pagkaumaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nagsanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. At siya'y ginapos nila, at siya'y inilabas, at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador. Nang maggagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. At sinabi, "Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Ngunit kanilang sinabi, "Ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan." At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis, at siya'y yumaon at nagbigti. At kinuha nga ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pilak at sinabi, "Hindi matuwid na ilagay ang pilak na yan sa kabangyaman sapagkat halaga ng dugo." At sila'y nagsanggunian at ibinili nila ang mga yon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga taga-ibang bayan. At dahil dito'y tinawag ang bukid na yaon ang bukid ng dugo hanggang ngayon. Na maggagayoy natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsabi, "At kinuha nila ang 30 putol na pilak, halaga noong hinahalagahan, na inihalaga ng mga anak ng Israel. At kanilang ibinigay ang mga yaon na pinakabayad sa bukid ng magpapalayok, ayon sa inuutos sa akin ng Panginoon." Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador, at tinanong siya ng gobernador at nagsabi, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nagsasabi." At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Na magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksiyang laban sa iyo?" Ngunit hindi siya sumagot na kahit anong salita man lamang. Ano pat nang gilalas na mainam ang gobernador. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian ng gobernador na pawalan sa karamihan ng isang bilanggo na sino man ang kanilang ibigin, at nooy may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y magkatipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag ni Kristo?" Sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa at nagsabi, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong yan, sapagkat ngayong araw na ito ay naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya." Inudyukan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, "Alin sa dalawang ibig ninyong sa inyo'y aking pakawalan?" At sinabi nila, "Si Barabas." At sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi niya, "Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa?" Datapat sila'y lalong nagsigawan at nagsasabi, mapako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siya magagawa, kundi bagkus pangang lumala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, "Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo ang bahala dyan." At sumagot ang buong bayan at nagsabi, "Mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak." Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo, at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y gumawa ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo. At inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo, at sila'y nagsiluhod sa harap niya, at siya'y kanilang nilibak at nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At siya'y kanilang dinuduraan, at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila ay kanilang nasa lubong isang taong taga-Sirin, na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang siya'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatuwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo,
at nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila'y nagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y nilabak ng nangagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo at nagsasabi, "Ikaw na igigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos ay bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda, at nagsasabi, "Nagligtas siya ng iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at siya'y magsisampalataya sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig sapagkat sinabi niya, 'Ako'y anak ng Diyos.'" At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nakapako sa krus. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras ng ika-9. At nang malapit ng oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ito ng ilan sa nakatayo roon, ay sinabi, "Tinatawag ng taong ito si Elias." At pagkarakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka. Saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y iligtas." At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal ang natutulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay namang uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay lubhang natakot na nagsasabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." At naroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo, na nagsisusunod kay Jesus buhat sa Galilea, na siya'y kanilang pinaglilingkuran. Na sa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon, at kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at iniligay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato, at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At naroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nagkaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nagtipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga Pariseo. At nagsabi, "Ginoo, naaalala namin na sinabi ng magdarayang yaon ng nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay, at lalong sasama ang huling kamalian." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Meron kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya." Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay.